Andres Bonifacio E. de Castro ay ipinanganak noong Nobyembre 30, 1863 sa Tondo, Maynila. Pumanaw noong Mayo 10, 1897 sa Bundok Buntis, Maragondon, Cavite at kilala bilang ama ng himagsikang Pilipino at ang nagtatag ng kataas-taasan, kagalang-galangan, katipunan ng mga anak ng bayan o KKK. Si Amado Vera Hernandez, ipinanganak noong September 13, 1903 sa Tondo, Maynila. Siya ay isang makata, manunulat, lider ng Unyon ng Manggagawa, at mamamahayag na kilala sa kanyang pagpuna sa mga kawalan ng katarungan sa lipunan. Binansagan siyang makata ng mga manggagawa o Coat of the Laborers dahil sa kanyang paglalarawan sa kalagayan ng mga manggagawa sa kanyang mga tula. Nakulong din si Hernandez dahil sa kanyang paglahok sa kilusang komunista. Ngunit kalaunan ay napawalang sala ng korte na naging isang landmark case sa Philippine jurisprudence. Si Jose Corazon de Jesus o mas kilala sa sagisag panulat na Joseng Batute ay sinilang noong Nobyembre 22, 1876 sa Santa Cruz, Maynila. Pumanaw man noong Mayo 26, 1932. Siya ay itunuring na hari ng Balagtasan. Si Juan F. Abad ay sinilang noong Hulyo 8, 1875 sa Sampaloc, Maynila at pumanaw naman noong Disyembre 24, 1937 ay isang makabayang mandudula, mamamahayag at editor na kilala sa kanyang mga akdang tumiliksa sa pananakop ng mga Amerikano. Si Severino Reyes ay isinilang noong Pebrero 11, 1861 sa Santa Cruz, Maynila at isa sa mga pinakatanyag na manunulat at direktor ng dula sa Pilipinas. Itinatag niya ang katipunan noong 1872 matapos dakipin at ipatapon si Dr. Jose Rizal na nagkulak sa kanya ng kalayaan ay makakamit lamang sa pamamagitan ng revolusyon. Ibig sabihin, si Andres Bonifacio ang nagtatag ng katipunan noong 1872 matapos madakip at ipatapon si Dr. Jose Rizal at ipinakita niya na ang tunay na kalayaan ng mga Pilipino ay hindi makakamtan sa pamamagitan ng panunulat lamang, kundi sa pamamagitan ng sama-samang pakikibaka at revolusyon laban sa mga mananakop. Nakulong din si Hernandez dahil sa kanyang paglahok sa kilusang komunista. Ngunit kalaunan ay napawalang sala ng Korte Suprema na naging isang landmark case sa Philippines jurisprudence. Ang paliwanag dito ay si Amado Vera Hernandez ay isang manunulat at aktivista na nakulong dahil sa kanyang paglahok sa kilusang komunista. Ngunit siya ay napawalang sala ng Korte Suprema at ang
kasong ito ay naging mahalaga sa kasaysayan ng batas sa Pilipinas. Siya ang kauna-unang nagbagi sa balagtasan ng talunin niya, si Florentino Colantes, noong 1925. Ibig sabihin, Jose Corazon de Jesus, na kilala bilang Joseng Batute, ang kauna-unang nagbagi sa balagtasan noong 1925. Nang talunin niya si Florentino Colantes at sa kanyang tagumpay ay pinatunayan niya siya ay isang mahusay na makata na nagtaguyod ng kahalagahan ng wikang Pilipino at panitikang Pilipino. Ipinakita niya ang kanyang tapang at pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat. Ibig sabihin, si Juan F. Abad ay ipinakita ang kanyang tapang at pagmamahal sa bayan sa pamamagitan ng kanyang mga sinulat, sapagkat sa kanyang mga dula ay naipahayag niya ang pagtutol sa pang-aapi ng mga dayuhan, naipakita ang damdaming makabayan ng mga Pilipino, at nakapagbigay siya ng inspirasyon sa mga tao upang ipaglaban ang kalayaan at karapatan ng kanilang bansa. Severino Reyes, siya ay kilala bilang ama ng sarswela ng Pilipinas dahil sa kanyang malaking kontribusyon sa pagpapaunlad ng sarswela bilang isang mahalagang anyo ng dula sa bansa. Si Severino Reyes ay tinatawag na ama ng sarswela ng Pilipinas dahil siya ang tumulong para mas makilala at mahalin ito ng mga tao. Sa kanyang mga dula, ipinapakita niya ang mga kwento ng pamilyang Pilipino, ang kanilang kaligayahan, problema at pangarap. Dahil dito, natutunan ng mga manonood ang tungkol sa kultura, kaugalian at pamumuhay ng mga Pilipino noong kanyang panahon. Ano ang kahalagahan ng panindigan sa panahon ng pananakop ng Amerika at ang kahalagahan ng mga panindigang ito sa kasalukuyang panahon? Ang panindigan sa panahon ng pananakop ng Amerika ay mahalaga sapagkat ito ang nagsilbing paraan ng mga Pilipino upang maipahayag ang kanilang mga damdamin at pagnanais para sa kalayaan. At sa kasalukuyan, nanatili itong mahalaga dahil nagbibigay ito ng inspirasyon, aral, at paalala sa atin na pahalagahan ang ating kasaysayan, kultura, at pagmamahal sa bayan. Ayun lamang po at maraming salamat.